Trust in the Lord always. Good morning, brothers and sisters. Yung malakas. Good morning, brothers and sisters. Batiin mo yung katabi mo ng good morning, yung masaya, yung nakakagaan ng loob, yung nakakagana, yung mataas ang energy. Kapag mababa ang energy niyan, ibig sabihin hindi nakatulog ng maayos. Okay ba ang suot ko? Mukha ba akong bagong gising? Welcome to our next talk of our series With All Your Strength. Sleep is an act of worship. Alam nyo, nung ibigay sa akin tong talk na to, medyo kinabahan ako. Kasi hindi ko na ginagawa. Sabi ko, Lord, I am so unworthy na i-deliver ang talk na to. Bakit ako pinili niyo, Lord? Pero brothers and sisters, I hope that we can learn something from this. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ito na ang sign para matulog ka ng tama. Diba? Siguro ito na ang sign. Kaya kung kayo'y inaantok habang nagdi-deliver ako ng talk, pwede kayong umitlip. Okay? No hard feelings. Baka ito na ang time para matulog ka. In the loving presence of God, let us declare, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name we pray. Amen. Ewan ko na lang kung makatulog kayo sa boses ko. Amen. Let us proclaim the word of the Lord. Bound unto my feet in the light unto my path. Thank you. Thank you, Music Ministry. Thank you, Glay. Thank you, brothers and sisters. You can stand. You can remain standing kung gusto nyo para hindi kayo matulog. Kayo na bahala. Today, our key passage is coming from Psalm 127, 1 verse 2. It says here, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain, you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Gigising tayo ng maaga, papasok tayo sa trabaho o sa eskwela, iniisip natin ang lahat ng pangailangan natin, lahat ng ating gagawin. Pag-uwi, minsan mag-uuwi pa ng trabaho, minsan mag-uuwi pa tayo ng mga assignments, di ba? Ganun na experience natin. Hanggang sa hindi na makatulog ng tama. Paano bro? Hindi na lang namin gagawin. Bakit sumbong nyo ako sa boss nyo? Bakit sumbong nyo ako sa teacher? Sabi ko ni bro, wag na daw po mag-uwi ng work Wag na daw mag-uwi ng assignments Siyempre, gagawin nyo na din. Kasi nakasanayan na. Nakasanayan na natin itong mga unhealthy habits. Pero alam nyo kung bakit ito nangyayari ngayon? Because we tolerated this practice for a very long time. Naalala ko dati, kapag may project kami sa school, gusto ko loner ako. Nadala ko yun hanggang sa paglaki ko. Gusto ko loner ako lang yung gagawa para magawa ko yung ini-expect ko. Ginagawa ko, all by myself. Yun, kala ko mag-isa pa rin ako
Meron pa rin pala nakakaalam. Tingnan nyo. Kailangan, we trust our watchman. Everybody say, trust your watchman. So let's talk more about that later on. Do you sleep 7 hours or more a day? Taas nyo nga kung meron dyan natutulog ng 7 hours plus. Meron ba? Ay, wala. Ayun. Swerte mo, bro. So walang natutulog ng 7, marami sa atin ang hindi natutulog ng 7 hours plus. Kasi ang daming ginagawa. Ang dami nating iniisip. Diba? May nakaka-relate ba? May nakaka-relate ba dyan? Dami nating ginagawa, dami iniisip. Niisip natin yung para bukas, yung para sa next month, sa susunod na araw. Sabi nga ni Mrs., sabi niya, kulang daw ang oras sa dami ng ginagawa. Alam nyo, one time, medyo i-chismis ko lang ng konti. Isang gabi, mga 11:30, sabi ko sa kanya, tara matulog na tayo. Tapos paglingon ko, may hawak na walis. Walis, Diyos ko matutulog na lang. Mamaya maano ako yun. No? Hindi, pero masipag ang misis ko. Masipag lang. Masipag lang siya. Humans need between 7 to 9 hours of sleep daily. Sabi yan sa World Health Organization. Pero sabi dito rin, sa PhilStar, Filipinos most sleepless people in Asia. 4th in the world. Let's just read it through. Kasi nung nire-review ko to, medyo nakakatakot. Sabi dito, heart attack risk. Kapag ka less than 6 hours a night, ang tulog mo, 20% heart attack risk, chronic insomnia, up to 69% risk. Yan, sabi yan ng kumpare ko si John Hopkins. No? Sabi naman dito, heart disease risk for women, insomnia, pag less than 5 hours ang tulog, 75% heart disease risk. Habitual short sleep, 48% heart risk. Di ba nakakatakot? Sabi pa dito, type 2 diabetes, obesity. O huwag kayong tumingin sa akin. Less than 5 hours sleep, 55% obesity risk. Alam nyo dati, hugis ako eh. Hugis bigas. Ngayon, hugis sinaing na. Colorectal cancer, poor sleep, 36%. Dementia, brain aging, 6 hours or less. Mental health, sleep deprivation raises depression and anxiety. Immune system, sleep deprived 3 times or more, likely to catch a cold. O sino nakakuha dyan ng super flu? O, kulang ang tulog. Safety, 6,000 fatal crashes. Yung mga nagdadrive, nakakatulog. Alam nyo, one time meron kaming, ewan ko sa may EDSA to eh. Yung sasakyan, nakatigil siya sa gitna. Tapos, sinilit namin yung driver, tulog siya. Andoon. In short, ang hindi pagtulog ng tama ay health risk. Diba? Hindi na yung kaila sa atin. Naalala ko dati nung nasa elementary pa lang ako, balik tanaw tayo. Tuwing weekdays, pinapatulog kami ng mama ko. Anong oras? 6 p.m. Ang aga, 6 p.m. Tapos, gigising kami ng 4 a.m. Kasi ayaw ng mama ko na nalilate school. Alis kasi kami ng mga 5 a.m. Ganon. Tapos, yun nga, ayoko na tutulog na maaga noon. Kasi gusto kong manood ng teleserye. May sama sa kanya. Pangako sa'yo. Si Jericho Rosales at si... Sino? Jericho Rosales at... O, tayo nyo. Alam nyo, magkaedad lang tayo. Ngayon, gustong-gusto ko nang matulog. Gusto ko nang laging matulog. From the Bible's perspective, sleep is an act of worship. Sleep is a liturgy of surrender.
Sabi mo sa katabi, sumuko ka na. Sumuko ka na. Ay, mukhang sukong-suko na eh. Isuko na natin sa Diyos lahat ng ating mga suliranin. Mga bagay na nagpapataas ang ating presyon. Ako, tumataas na din BP ko eh. Lahat ng isipin, pag napumpuyat sa atin, lalo na kung wala ka namang magagawa. Alam niyo ba, dito sa panahon natin na to, kulang na kulang yung tiwala natin sa Diyos. Dahil yung mga plano natin, most of the time, ay yung kung ano idinidikta ng mundo sa atin. Ito dapat mong gawin, kailangan mong magtrabaho ng ganitong ilang oras, kailangan ng ganitong oras. Wala eh. Yun na kasi yung ating na-tolerate. Yun na yung ating kinagisnan. Kung isipin nyo, ang gusto lang ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Pero wala eh. Hindi tayo kontento sa ganun. Naalala ko yung kwento sa Bible kasi nagbabasa na ako ng Bible eh. Kayo ba nagbabasa na? Nagbabasa na ako ng Bible. Sabi sa Book of Numbers, yung mga Israelita na nakalaya from Egypt, kwento ko sa inyo, nung wala silang makain, nagrereklamo sila. Pakainin niyo naman kami. So pinadalan sila ng mana. Yung para siyang maliliit na matamis, dew. Tuwing umaga, dadating yung dew. Tapos kukuha sila sa lupa. Biruin mo, isipin mo, yung kakainin mo, hindi mo kailangan pagtrabahuhan. Kukuha ka lang. Gusto niyo ba ng ganon? Kukuha ka lang. May makakain ka na, mabubusog ka na. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan. Isipin niyo kung gaano kaswerte ka-bless yung mga Israelita. Mahal na mahal. Arugang-aruga. Tapos, hindi sila makontento. Ano sabi nila? Ayaw na namin ito. Gusto namin meat. Kasi nung nandun kami sa Egypt, we eat meat. We eat meat. So sabi ng Diyos, nagalit nga nung una ang Diyos, bakit ganyan? Bakit hindi sila makontento? Sabi naman ni Moses, sige na po, bigyan niyo na po sa kanila. Siyempre, ang Diyos mapagbigay, nagpadala siya ng quail. Alam niyo kung ano lang mali sa ginawa ng mga Israelita? Una, ang dami nilang reklamo, binigay na lahat. Tayo ba ganun? Ang daming reklamo, ibinigay na lahat. Pangalawa, pinalaya na. Gusto pa ang daming gusto pa. Ano pa yung pangatlo? Ano pa yung pangatlo? Ibinigay na, paggising mo, kukuha ka na lang, nagtabi pa ng sobra-sobra para sa sarili. Diba? Nakakita ba kayo ng mga taong ganyan? Ano nangyari sa kanila? Ayun, nagkakagulo. Di alam kung sino ikuulong. Joke lang. So ayun, hindi ba? Ganyan ba tayo sa ating buhay ngayon? Kung makikita nyo, maobserbahan yung mga tao sa paligid, tayo, sa kapwa natin, ako. Kaya ako to nare-reflect eh. Kasi ganito yung ginagawa natin sa ating buhay. Masyado tayong nag-aalala sa kinabukasan dahil yun ang ating ginawa sa mundong to. Tayo ang may kasalanan. Yes, nanisi. Nanisi. Sabi dito, kaya kailangan nating matulog. The first reason is, your first act of the day is to God rest. Alam niyo, dito ko lang natutunan sa pagbabasa ng Bible na, in the Bible, the day starts at sunset. Sa hapon pala. Naalala niyo yung kwento ko ng mama ko? Yung 6 p.m. ako siguro, kwentuhan nito yung Diyos. Alam niya kung anong oras matutulog around sunset. Sabi dito, God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning. That's the first day. Diba? Nagsimula ng hapon. So, nagsimula siya ng gabi, ng madilim. Tapos nagkaroon ng liwanag. That's the first day. Yun ang sabi sa Bible.
Ma-thank you ha. Dahil sa iyo, nakasunod ako sa Diyos sa pagtulog sa hapon. 6. Our first act of the day is not to toil, but to trust. We wake up to join what God has been working on. Pero ano inuuna natin pagising? Diyos ko, lagi natin ito naririnig kay Father. Ano? Siyempre, cellphone, TikTok. Hindi, joke lang. TikTok, social media, pinapasayaw. Hindi, joke. Woke up like this, di ba? Woke up like this. Tapos magmamadaling kumain. Tapos magmamadaling maligo. Tapos madadaling pumasok. Naku po, late na ako. Ang dami pang ginagawa sa higaan bago tumayo. Di ba, Harley? Kung bakit ba natin pinaabot ang buhay natin sa ganito? Bakit ba natin pinaabot ang buhay natin sa ganitong pagkakataon? Ewan ko. Ewan lang. Second reason why we need to sleep is a spiritual warfare against pride. Kung iisipin, ginawa ng Diyos ang mundo nang walang tulong na galing mula sa tao. Diba? Wala naman tayo noon eh. On the 6th day pa lang tayo ginawa. Kung mapapansin nyo rin, kapag ka nagdadasal tayo, ano yung dinadasal natin? Puro hingi. Di ba? Puro hingi tayo. Laging gusto, laging kailangan. So, ewan ko na lang kung hindi ka nagdadasal, ano? Pero sa totoo lang, hindi natin kayang mag-isa. Kahit introvert ka pa, kahit na loner ka pa, and that means we are limited. Sabi mo sa sarili mo, I am limited. Lunukin mo na yung pride mo. Humingi ka na ng tulong kung kailangan mo. Kung hindi mo kayang tapusin ang trabaho mo, sabihin mo. Kung hindi mo kayang mag-homework, sabihin mo. Ang hirap gawin, ano, brothers and sisters? Ang hirap gawin na hindi tapusin yung trabaho. Ang hirap gawin na hindi gawin yung assignment. Bakit? Kasi yun na yung nakasanayan. Yun yung meron tayo ngayon. Yun yung nangyayari. Yun yung reality ngayon na ginawa natin. Tayo ang may gawa. Let's say sa business, no? Magpa-prosper ba yan na walang bibili sa'yo? Diba? Kung ikaw lang mag-isa, you are limited. Pero kung makikipag-usap ka sa mga tao na tutulong sa'yo, magdadasal ka sa Diyos na ilapit ka sa mga tao na tutulong sa'yo, your business will prosper. Tama? Kapag ka sa work, or kaya sa bahay, o kaya sa eskwelahan, minsan kapag ka iisa yung goal nyo, or iisa yung iniisip nyo, mas nagpo-prosper, mas madaling natatapos. Each of us, we are representatives of God. Kaya tayo, hindi natin kaya mag-isa. Diba, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. To refuse to sleep is to try to be God, who is the only one who neither slumber nor sleep. Diyos lang ang hindi natutulog. Siyempre, kakanta ka na naman, bro. Natutulog pa, sikap. Kaya tigilan na yung K-drama. Matulog ka na. Siya nanonood ng K-drama. Oh, ay, wala na nagtaas ng kamay. Number 3 reason, you're not the watchman of your life. Sabi nga sa ating key passage, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Ay, hard worker kasi ako eh. Kailangan gawin ko ito. Kailangan matapos ko ito. Ngayon din. Kailangan magawa ko ito agad. Naku po, due date na naman. Saan kaya ako kukuha ng pambayad? Kailangan mabenta ko to. Naku, exam na bukas. Kailangan kong mangarag. Di ba, ganun yung mga estudyante, kapag bukas na yung quiz, ngayon lang mag-aaral, ganun. Ganun lang.
Naku, malapit na deadline. Naku, naku, naku. Alam niyo, brothers and sisters, napakahirap manggaling sa akin ito. Kasi ako din naman kaya ko ito nasasabi, based on experience to eh. Pero ito kasi ang gustong ipagawa sa atin. Ito talaga yung gusto ipagawa sa atin ng Diyos. Kung buo ang tiwala natin sa Diyos, we will go through life sa ating lahat ng ating pinagdadaanan, sa lahat ng mga problema natin, sa lahat ng ating pagsubok. We will go through life with Him no matter what happens. And if we trust Him, everything will go according to God's plan, not according to the world's standard. Ayaw kasi natin na nag-fail. Ayaw natin na may naiiwang gawin. Or minsan hindi na tayo nagdadasal kapag halimbawa ay nandun na tayo sa tuktok ng problema natin. Minsan hindi na natin nagdadasal. Minsan pagka nasa rock bottom na rin, minsan hindi na tayo nagdadasal. Hindi na tayo lumalapit sa Kanya. Tinitake na lang natin sa sarili natin. Tinitake na lang natin sa sarili natin na, ay, wala na, finish na. But God is always there. Since the beginning, He was always there. Diba? Sana kumakain tayo ng mana ngayon. Sana kumakain tayo ng pugo. Sana may endless na tubig, no? Na dumadating sa atin. Yun lang naman ang kailangan natin para mabuhay. Diba? Kumain, matulog, magpag-usap sa mga kapwa natin, magkwento ng mga storya. Pero ang isipin, hindi tayo ganun eh. Tayong mga tao, hindi tayo ganun. Gusto natin mas marami pang iba. Lord, I'm going off duty. Kapag matutulog tayo, pwede natin itong sabihin, Lord, I'm going off duty. You are my watchman. You are taking care of me. Kaya sabihin mo sa katabi mo, itulog mo na yan. Itulog mo na yan. Let go of the things you can control and trust in Him. May tulog na. Pumalakpak nga lahat! Sabi sa reason number 4, follow Jesus who taught us to sleep amidst chaos. Sabi sa Mark 4, verse 37-38, but soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. And disciples woke him up shouting, Teacher, don't you care that we're going to drown? Ganoon, ang pag-aasabi, Teacher, di ba ikaw natatakot? Baka tayo'y malunod. Why was Jesus sleeping in that dangerous situation? To teach us how to live in our day. Sabi dito, to teach us how to live in our dangerous world. Jesus was sleeping because He knew who was in charge of the storm. As long as you're living on earth, there will be chaos. Then sleep in the chaos of your life and trust in your watchman. Alam niyo, pagdasal natin yung mga tao na nasa side ng gera, paano kaya sila natutulog? Di ba? May kamag-anak kami dun sa Israel. Pupunta sila sa loob ng bunker kapag ka naglalaglag na ng bomba. So, we don't really know what will happen. We don't really know what will happen to our life. Kahit planuhin natin ng sobra. Minsan, kukwento ko lang sa inyo, naalala ko lang. Dati naikwento ko na to. Back then, year 2020, nag-propose ako sa girlfriend ko. And you know what happened? I lost all my savings. The COVID happened. Nawala ang business ko. Pero I'm still here. God guide me through because of the people around me.
They did not give up on me. A lot of you is here because some people did not give up on you. Do you believe that, brothers and sisters? Andito ka ngayon kasi may mga tao na sumuporta sa'yo. Minsan hindi natin yung napapansin kasi maliliit lang sila na bagay. But those things help you go through it. Amen? Pumalakpakan lahat ng tulog. Mo? Gusto ko lang isipin yung perspective ng mga disciples. Okay? Balik tayo dito. Kasi si Jesus, alam naman niya Alam naman niya na matatapos ang buhay niya hindi sa paglubog ng bangka. Tama? Alam niya na ipapako siya sa krus. Doon siya babawian ng buhay. Pero ang mga disciples, hindi nila alam yun. Pero listen carefully. Okay? Let's put our feet sa paanan ng mga disciples. Kung tayo ay isa doon sa mga disipulo ni Jesus, kasama tayo doon sa bangka. Tapos, nakita mo na gumawa siya ng lahat ng himala, lahat ng kababalaghan, nakita ang bulag, nakalakad ang mga pilay, nakapagsalita ang mga pipi, gumaling ang mga sakit. Wait. Sa tingin mo, ikaw nakasama doon sa bangka, mababagabag ka pa ba? Mababagabag ka pa ba? Nakita mo na Ikaw Nakita mo na Nakalakad. Tapos gumanon-ganon lang yung bangka, nag-shake-shake lang. Diba? Shake-shake lang. Diyos, nababagabag ka, naginising mo pa yung natutulog. Ang sarap ng tulog niya. Diba? Brothers and sisters, kasama mo ang makapangyarihang Diyos. Tiwala lang. Sabi mo sa tabi mo, tiwala lang. Harley, tiwala lang. Kaya mamaya kapatid, matulog ka na. Tignan nyo nga, baka may tulog na. Wala pa. Itong mga susunod na babasahin natin, ito yung mga practical steps to sleep better. No? Sana may matutunan din ako dito. Napapanood ko yung iba dito sa sa Facebook. Di ba may mga doktor sa Facebook? So, napapanood ko yung iba dito sa social media. Number 1, same wake-up time daily, even weekends. Para hindi daw maguluhan yung, anong tawag doon? Circadian rhythm. Okay? Or circadian rhythm. Para di maguluhan yung body clock natin. Number 2, get outdoor. Get outdoor light early. Yung sa umaga, yan. Lumabas kami, kapitbahay kami. Lumalabas, tapos gumaganon siya. Oo. Hindi, nahihiya ako sa labas. Number 3, stop caffeine 8 hours before bed. Ay hindi, pampatulog ko to. Pampatulog ko to Nagtuturoan na. Number 4, do a 1-hour nightly wind down. So ito na yung dapat na, mag-relax ka na. Wala ka nang iniisip. Cut screens. Ay nako. Cut screens 30 to 60 minutes before bed. Ay, 25 minutes na lang. Ay, next episode. Isang episode na lang. Last episode. Blue light tells your body daytime. Honor the evening. Cool, dark, quiet bedroom. Use a blackout eye mask. Ayan, maglagay daw tayo ng eye mask para maisip ng katawan na tayo matutulog na. Move every day. Yan. Karaniwan sa atin, nakaupo lang sa work di ba? Lagi nakaupo, nakaharap sa screen. Tumayo every 30 minutes. Finish dinner 3 hours before bed. Pero pagdating sa bed, syempre manonood ka mag-snack ka rin. If you nap 15
15 to 20 minutes only, hindi isang oras. Gagawa isang oras yung nap eh. Ito, number 10, ito daw, mag-take ng vitamins sa magnesium, glycinate, or L-threonate. Take 60-90 minutes before bed to calm the nerves. Okay? 11, ang dami naman. Day scan with gratitude. Day scan with gratitude. Reklamo pa eh, no? Kneel and thank God for blessings. And number 12, you can pray this. Prayer of release. Lord, I am not God. You are my God. I have done what I could do. What I slept undone, I leave to you. I now release my world into your hands. Give me a restful night and peaceful death. Amen. Takot ano? Alam nyo, nung binabasa ko to, sabi ko parang hindi applicable ito para sa lahat. So, kung ano yung applicable sa atin na kaya natin gawin para makuha natin yung restful sleep, gawin natin. Pwede rin check for medical cause. Ba mayroon tayong sleep apnea, restless legs, reflux, thyroid issues, depression. Baka kasi mayroon tayong health issues kaya hindi makatulog. So, magpa-check up, magmatakot. Itong 12 na ito ay tips. Baka hindi applicable for some of us. Kasi iba-iba naman tayo ng gawain. Iba-iba yung ating priorities. May mga nanay at tatay, di ba? May mga nanay at tatay. Yung ating mga batang workforce. Mga estudyante. Yan. Pinapaalalahanan lang tayo na magpahinga ng tama. Okay? When you sleep, you rehearse death. Sabi nga nila, it's not 100% that your hard work will make you succeed. But for sure, you will die. Statistics says 20% of heart attacks, 25% of strokes happen at night. Brother, kanina tulog lang eh, ba't parang ibang rest na yung pinag-uusapan natin? When you sleep, make it intentional. Rehearse your death. Dapat pala pag natulog. Diyos ko. Sabi dito, madaming beses ko na itong nakasalubungin. Memento mori. Kanina, pagtulog, ay mali. Remember, you must die. Yun ang sabi, yung memento mori. Remember, you must die. Bakit kailangan natin itong pag-usapan? Kahit nakakatakot. Because it's part of life. And when we sleep, there is no guarantee na magigising pa tayo kinabukasan. And that means before we sleep, we need to entrust everything to God. Tapos kausapin mo na insurance advisor mo. Lahat ng utang mo, lahat ng problema mo, lahat ng mahal mo sa buhay, you entrust everything to God. Ano nga ba sabi dun sa Kung Fu Panda? Kung Fu Panda. Because today is a gift. That's why we call it present. Di ba? Ang bukas ay hindi sigurado. Kaya, mas pagkatutukan natin yung ngayon. We can say this at night, Lord, give me a restful night and a peaceful death. Next is, your watchman gave his life for you on a cross. Your watchman rose from the dead for you. Papatapos na ako, brothers and sisters, but let me tell you this last story. Pwede pa ba? Baka tulog na. Pwede pa? Narinig ko lang tong story na to. So, may isang babae. Simple lang ang buhay niya. May tinitirahan, kumakain, tatrabaho, may pamilya. Tapos tuwing paggising sa umaga, nagdadasal, papasalamat sa Diyos, yung normal na gawain. Normal natin, di ba? Normal natin yun, di ba? Yung paggising, dadasal.
Kakain siya ng agahan, gagawin niya ang trabaho niya, ang magluto ng ulam. Kapag nagluluto siya ng ulam, naka-live siya. Naka-live sa social media para kung sino man yung makagusto ng luto niya, may bibili. Tapos sa tanghali, tapos na siya sa trabaho niya. Yung sa pagluluto. Tapos na siyang mag-live. Kakain na siya ng tanghalian. Kasama pamilya, may pagkwentuhan. Tapos pupunta siya sa garden niya. Ayusin niya yung garden. Pagagandahin niya. Imagine niyo ganun ang buhay. Sobrang smooth. Ayusin ang pananim. Tapos sa hapon, may ipaglaro siya sa mga alaga niyang pusa, aso. Sa gabi, kakain ng dinner, kasama ang pamilya. Tapos magkukwentuhan. Maghahanda sa pagtulog, maghihintay muli para sa kinabukasan. Yun ang buhay niya. Minsan, may nakapanood sa kanya, sa pagla-live niya, isang investor. Tapos pumunta to sa bahay niya, sinubukan siyang kumbinsihin na maging business partner. Sabi niya, kapag naging business partner mo ako, sabi nung investor, kapag naging business partner mo ako, mas lalaki kita mo. Diba gusto natin yun? Sino gustong malaki kita? Taas ang kamay. Lalaki kita mo. Sabi ng babae. O tapos, bibili mo lahat ng gusto mo. Sabi ng investor. O tapos, magiging mayaman ka. Sabi ng investor. Rarami ang tauhan mo. Para marami kang oras mag-gardening at mga alaga mo. O tapos, sabi nung, but wait, there's more. Diba? Magiging mayaman ka na, magiging maligaya ka pa. Pero alam niyo ang sagot ng babae? Maligaya na ako ngayon. Maligaya na ako ngayon. Brothers and sisters, hindi sinasabi ng talk na ito na maging tamad. Magtulog-tulugan lang, na walang gawin sa buhay. Hindi sinasabi ng istoryang ito na huwag mag-business. Ito ay magsilbing paalala lang na kadalasan sa buhay, sa dami na ating gustong gawin, sa dami ng ating sariling plano na hindi akma sa kalooban ng Diyos, ang nagiging kabayaran ay yung ating kalusugan at yung ating tiwala sa Diyos. Ang tanging gusto lang ng Diyos ay gawin natin kung ano yung kaya natin. Siguruhin na naaayon ito sa kalooban niya at lahat ng hindi natin sakop at hindi natin kaya na wala tayong kontrol ay buong ipagkatiwala sa Kanya. Na tulad ng isang bata na mahimbing ang pagkakatulog dahil tiwala siya sa kanyang mga magulang. I just want to summarize everything, brothers and sisters. The message of this talk is not just go with the flow. Trust in God. Everything. Kahit na meron tayong mga tao ay merong isinet na standard sa mundong ito. Yung hangganan natin pag inabot natin, yung ating limit pag inabot natin, yung ating rock bottom pag inabot natin, lalapit at lalapit pa rin tayo sa Diyos. Amen? Amen? Trust your watchman. He is watching over you. Let us all stand, brothers and sisters.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord God, first of all, I'm so unworthy to deliver this message. But I thank you for giving me the chance, for giving me the opportunity to deliver your message to your people. Lord, salamat po sa buhay na ito. Salamat po sa mga oportunidad na nakasalubong namin sa buhay na ito. Patawarin niyo po kami sa mga pansarili naming plano. Nakala namin yun talagang sagot eh. Kala namin yun ang kailangan namin. But sometimes we make things more difficult. Lord, we pray na sana na magawa namin yung aming habit na mas magtiwala sa iyo kaysa sa aming sarili. Na sa tuwing gabi, matulog kami ng payapa na hindi iniisip ang bukas. Na ang kinabukasan ay tanging nasa kamay mo lang. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.